Mula kay John Reps mga kapatid, may video siyang inilabas na gusto kong bigyan natin ng commentary, reaction video mga tol, tungkol to sa Palawan. No, sabi kasi rito sa title, kukunin ng China ang Palawan dahil kasama daw ito sa mapa nila. No? Tapos Australia sinunog ang dayuhang sasakyang bitin na yung title mga tol, ayan o. So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video. Samahan ninyo ako mga kapatid. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. No? Nakalagay po ang link ng videong ito na panonoorin natin sa ibaba para pwede mong bisitahin. Siyempre huwag ka rin mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. No? At kung bago ka pa lamang dito mga tol sa ating YouTube channel, ginagawa natin ng reaksyon ng mga balita o mga video sa mundo ng internet mga kapatid na may kinalaman o patungkol dito sa West Philippine Sea, sa soberanya natin at iba't iba pang mga kaganapan na nangyayari sa ating buong daigdig mga tol. No? Samahan ninyo ako, pwede kayong makisali sa ating talakayan, pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at komentaryo sa comment section sa ibaba. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa update sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon, ipinakita ng Australia na mahigpit sila sa pagbabantay sa mga karagatan nito kung saan dalawang dayuhang sasakyang pangdagat ang kanilang sinunog. Nayupi naman ang isang barkong pangdigma ng Thailand matapos banggain ng bangkang pangisda ng Vietnam habang kanila itong hinuhuli. At ito na mga kabayan matapos kunin ng China. Palawan gustong kunin ng China dahil kasama sa kanilang mapa ng Ming Dynasty, mga tol sabing ganon. Ay na ang ating mga bahura, hinaras ang ating mga mangingisda, Coast Guard at Navy, ngayon naman ay gusto nitong angkinin ang Palawan. Nako, eto. Eto mga tol, tignan nyo naman may ganito na pumasok na sa loob mga tol at etong Palawan mga kapatid, natripan na nila, siguro may nakita silang mahalagang kayamanan dito. Natripan na nila mga tol. Dati ito lang yan Dito lang sila banda mga tol. Yung 10 dash line nila ngayon pumasok na rito. So alamin natin mga kapatid kung may katotohanan tong videong to Na isa daw Zinghe Island ng Ming Dynasty. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Nako. Dahil sa lumalawak na puwersang pandagat ng China kung saan naglayag kamakailan ang mga warship nito sa Tasman Sea, ang Australia ay ipinakita ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga dayuhang barko na nais pumasok sa kanilang teritoryo kung saan dalawang dayuhang sasakyang pangisda ang hinarang ng Australian Border Forces. Ang nasabing dalawang bangkang pangisda na naharang ay napag-alamang mga Indonesian pala. Napakalayo na rin ang narating nito mga to Pero dahil sa kanilang illegal na pagpasok ay hinuli ang mga ito. Kinumpiska ang nahuling nasa 1,200 kilo na sea cucumber at sinunog ang mga sasakyang pangdagat ng mga ito. Grabe ang tindi nila mga kapatid No, sa tingin nyo ba dapat ganyan din ang ginagawa ng mga bantay karagatan natin dito sa Pilipinas, no? Kapag may mga pumapasok na mga barkong pangisda at kinukuha yung mga yamang dagat na nasa loob ng ating exclusive economic zone, mga tol, huhulihin, kukumpiskahin yung mga nahuli nila at susunugin din yung mga bangka tulad nito. Sa tingin nyo ba kailangan din gawin niya ng Pilipinas? Gaya ng pinapayagan sa ilalim ng batas ng Australia. Ang illegal na pangingisda ay naging problema para sa mga lokal ng Australia sa mahabang panahon. Bukod sa illegal na pangingisda, ay marami ring mga illegal migration o mga gustong tumawid sa Australia para doon manirahan. Palihim na lumilipat ang mga tao sa Australia dahil sa malakas nitong ekonomiya, mataas na kalidad ng buhay, mahusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, magandang oportunidad sa edukasyon, matatag na political environment, magandang natural na tanawin, at reputasyon para sa kaligtasan at seguridad na ginagawa itong isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga naghahangad ng mas magandang pang-ekonomiyang prospect at desirable na pamumuhay. Samantala, isang warship naman ng Thailand ang nayupi ang gilid na bahagi matapos itong banggain ng isang bangkang pangisda. Ayon sa opisyal ng Thai Maritime Enforcement ay 10 umanong sasakyang
mangingisda ang nagsagawa ng mga iligal na operasyong pangingisda sa karagatan ng Thailand. Ngunit sa kanilang paghuli, ang iba ay nakatakas umano at ang isa naman ay gumawa ng isang mabilis na maniobra at bumangga sa gilid ng HTMS Tepa ng Thailand Navy na nagdulot ng kaunting pinsala. Boom, sa pool. 4 na mga tripulanting Vietnamese ang naaresto at ang mga bangka nito ay hinila papunta sa daungan. At sa update naman sa patuloy na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Ito na yung pinaka-highlights ng panonoorin natin ngayon. So ulitin natin mga kapatid, bilang isang Pilipino, ikaw ay malayang magbigay ng iyong opinion, reaksyon at ng iyong komentaryo sa comment section sa ibaba mga tol. So panoorin natin to. Ang kasakiman ng China ngayon ay wala ng limitasyon. Kinuha ng China ang ating mga bahura, nagtayo ng mga military base sa ating karagatan, hinaras ang ating mga mangingisda, Coast Guard at Navy, at ngayon naman ay inaangkin naman ng China ang Palawan. Kung eto mga kapatid ay may katotohanan, sobra na talaga ang pagkasakim at pagkagahaman nito mga tol. Sa iba na talaga patungo itong relasyon ng Pilipinas at ng China. Hindi na uubra yung sinasabi ng mga kumakandidato rito na sayang naman ang relasyon natin sa China. Diba? Bakit tayo ang manghihinayang mga tol? One side lang yun. Napaka one-sided nun mga tol. Sa isang relasyon, kung meron kang karelasyon, hindi dapat isa lang ang umuunawa. Dapat pareho para nagwo-work. Eto mga kapatid, hindi to basta-basta tampuhan lang. Agawan to ng teritoryo mga tol. Agawan to ng lupain. Alam naman natin na sa haba-haba ng panahon, ilang daang libong taon na mga tol, parte talaga ng Pilipinas itong Palawan. Kasama yan sa mapa natin. Kaya kung yan ay aangkinin ng China, anong mangyayari mga tol? Tama ang iyong narinig kabayan na kukunin ng China ang Palawan. Ang Palawan ay may layong mahigit sa 1,500 kilometro mula sa pinakamalapit na kalupaan ng China. O yan ito yung original na inaangkin nila. Etong 10 dash line na yan, etong guhit na orange. Yan, at dito lang sila mga tol. No, sa isang guhit na nakita natin kanina, pumasok na sila rito. Kumbaga pinutulan na nila ng paa itong ating korteng kabayong bansa. Kasi korteng kabayo yung bansa natin. Ito meron tayong 2 paa. Ito sa may bandang Mindanao at ito naman sa Palawan. Ngayon, kung aangkinin nila tong Palawan mga tol, pilay na bansa natin. Unti-unti mga tol, inuunti-unti tayo. Baka sa susunod niyan kasama na yung Luzon, Visayas, Mindanao at totally magiging part na tayo ng China. Hindi na pwede yun mga kapatid. Kailangan na talagang kumilos ng ating gobyerno pag nagkataon. Pag nangyari talaga to. Isinusulong ngayon ng Chinese social media na Weibo, Douyin at Xianghoshu ang walang katotohanang pang-aangkin nito na ang Palawan ay isa daw Shenghe Island ng Ming Dynasty. Pero pinangalanan na nila mga tol, Shenghe Island. Ang parehong gawa-gawang playbook na ginamit ng China para sa West Philippine Sea ay sinusubukan nila muling isulat ang kasaysayan, magpalaganap ng propaganda, ulitin ang kasinungalingan hanggang sa ito ay kanilang tutuhanin. Ganon talaga sila no? Katulad halimbawa 1947 nung nagsimula pa lang nilang angkinin etong kabuuan ng South China Sea mga tol, gumawa sila ng imbentong 9 dash line nila. Diba? Paglipas ng panahon, 2023 ata o 2024, diba naisipan nila, dagdagan natin, gawin natin 10 dash line. Kung ano maisipan nila mga kapatid, yun ang ginagawa nila. Samantalang dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng pag-aaway-away sa paggamit lang ng salitang West Philippine Sea dahil hindi daw ito nakatala sa official map ng buong mundo. Samantalang ang China, ganun-ganun na lang kung magdagdag at magbawas sila ng mga mapa nila o ngayon, isasama na nila, pinangalanan na nila itong isla ng Palawan bilang kabahagi ng kanilang Ming Dynasty. Ang tindi ng mga sapak nito mga to. Ang pagtatangka ng China na angkinin ang Palawan ay hindi lamang katawa-tawa. Ito ay isang tahasang pagkilos ng disinformation at kasakiman sa teritoryo, pagbaluktot sa kasaysayan, propaganda at peking mga mapa. Kaya pala kamakailan lamang ang mga barkong pangdigma ng China ay naglayag sa loob mismo ng Sulu Sea.
Oo, pwede no, pwede nating i-ano yan, i-connect yan mga tol. Do hindi natin kinukumpirma, linawin ko lang sa inyo mga tol. Hindi natin kinukumpirma, tayo ay nagbibigay lang ng reaksyon pero posibleng may kinalaman to. Kasi dati dito lang sila dumadaan eh. Ngayon pumasok na sila rito sa loob oh. Ibig sabihin mga tol, etong parting to ng ating bansa, tinatarget na nilang angkinin din. So hindi tayo magugulat kung isang araw bigla na lang silang may ilalabas na panibagong mapa nila na sinasabing etong Palawan ay part din ng kanilang bansa. Langya talaga. Yun ay upang ikutan pala ang Palawan ayon sa nasabing Chinese website. Ang China ay nagsinungaling, nambubuli at nagnakaw ng mga teritoryo sa loob ng maraming taon mula sa illegal na paggawa ng isla hanggang sa panliligalig sa mga mangingisdang Pilipino. Yung sinasabi ni John Reps dito ay galing sa isang Chinese website mga tol. No, eto Aboriginal Rangers spotted the foreign fishing vessels near Maning. Teka, hanapin natin kung nandirito. China's attempt to claim Palawan is not just laughable, it's a blatant act of disinformation and territorial greed. No amount of historical distortion, propaganda, or fake maps can change the fact that Palawan is and will always be Philippine territory, mga tol, no? Pwede nyo lang i-search na lang sa i-search na lang sa Google mga kapatid kung anong website yon yung sinasabi rito ni John Reps na ang China ay naglabas daw di umano ng mapa na kung saan sinasabi nila na ang isla ng Palawan ay parte ng kanilang bansa nung panahon pa ng Ming Dynasty. No? Search nyo na lang yan mga tol. Ang mga aksyon ng China ay nagpapatunay na wala itong paggalang sa international na batas. Dinurog ng 2016 arbitral ruling ang tinaguriang historical rights ng China, ngunit patuloy itong nagbubuga ng mga peking salaysay sa isang pagtatangka na bigyang katwiran ang pagpapalawak ng teritoryo nito. Ang walang hiyang pagtatangkang ito ng China na kukunin ang Palawan ay hindi gagana. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na Malamang! muling isulat ng China ang kasaysayan o nakawin ng ating isla. Hindi na kasi karagatan yan mga tol. Kalupaan na yan. Parte na yan ng Pilipinas. 'Di ba? Ang tagal-tagal ng panahon mula pa nung panahon ng mga Kastila, bilang na kung ilan ang ating isla, 'di ba? Meron tayong 7,000 plus island mga tol dito sa ating bansa. Ngayon kung kukunin nila tong Palawan bilang part ng kanilang bansa, kalokohan na talaga yan. Kung talagang Nakakatawa na lang yon mga tol. gusto ng China ng kapayapaan, dapat itong umalis sa karagatan ng Pilipinas, itigil ang mga kasinungalingan at igalang ang international na batas sa halip na kumilos na parang desperadong magnanakaw. Mga kabayan, gusto ko lang linawin na ang mga usaping ito ay ipinapakalat ngayon ng Chinese social media na Weibo. Weibo Weibo. Search nyo. Ito ay ipinapakalat ng Chinese social media na Weibo mga kapatid. So hindi natin kinukumpirma ang katotohanan nito pero ito ay pinapakalat ng isang Chinese social media mga tol. No? Douyi at Xiao Hongshu, ang isa sa one of the largest social media microblogging websites sa China. Yan China's one of the largest, isa sa mga pinakamalalaking social media microblogging website, yung Weibo mga tol. At doon nga inilabas etong impormasyon na to na ang Palawan daw ay parte ng kanilang bansa. Naku po. Sa ngayon ay hindi pa natin masasabing solid o totoo na mga kabayan dahil hindi pa nagsasalita ang mga opisyal ng China tungkol dito. Yan nililinaw natin sa inyo. Baka kung ano-ano na namang i-comment ninyong fake news. Hindi kasi marunong umintindi yung iba rito napaka-eengot Yan ay inilabas ng isang Chinese social media na Weibo, yung information na yan. Pero hindi pa nagre-release ng official statement itong China. Pero kung totoo man na itong Weibo na to ay isa sa largest social media ng China mga tol at kakaiba itong impormasyon na ipinapakalat nila, nakakatawa lang talaga. Pero kamakailan lamang ay sunod-sunod ang paglapit ng mga barko ng China sa Palawan. Tama. Dahil kung tutuhanin ito ng China, abay baka simula na nga talaga ng gyera. Diba nandoon nga sila nung nakaraan sa may El Nido Palawan? Diba? Sa El Nido Palawan sila. Itong nakaraan mga tol, tuloy-tuloy yung paglapit nila sa may Zambales.
Kaya kung totoo at tuloy-tuloy nilang ipagpipilitan mga tol na ang Palawan ay parte ng kanilang bansa mga kapatid, hindi na yan hindi na to simpleng usapan lang. Iba na yan mga tol. Dati inaangkin lang nila yung karagatan, ngayon kung may maisasama na silang isla, tulad nito, ito mga parte ng Palawan to, Coron, El Nido, mga ganyan. Nako, talagang iba na yan. Ibang usapan na yan mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga videong to na napanood natin? Comment ka sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.